Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa buhay madalas nating iniisip na yung mga papel na itinakda para sa atin. Mga responsibilidad na dapat nating yakapin ng buo. Kahit minsan hindi natin ito lubos na nauunawaan. Para sa ibang babae, ang pagiging ina ay isang pangarap na kay tagal nilang hinihintay. Isang biyayang matagal nang ipinagdarasal. Ngunit para sa iba, ito ay isang tungkulin na dumating nang hindi nila inaasahan. Isang pagbabago sa buhay na hindi nila alam kung kaya nilang gampanan. Mga ka-vibes, isang panibagong storya ang ating mapapakinggan ngayong araw. Kuwento ng pagkakaibigan, mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga kababaihan at ang pagiging isang ina. Dito lang yan sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang araw, DJ Kakay. Ako si Carla. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa akin at sa matalik kong kaibigan na si Leia. Pareho kaming graduate ng kursong marketing management. Parehong may kanya-kanyang karir at parehong lumaki sa paniniwalang darating ang panahon na bubuo rin kami ng sarili naming pamilya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti naming napagtanto na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa iyong plano. Si Leia, ang forever bestie ko, hindi niya inaasahan ng pagiging ina. Dumating ito sa panahong hindi pa siya handa. At hanggang ngayon, tinatanong niya ang sarili niya kung para ba talaga sa kanya ang papel na ito. Samantalang ako, matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng anak. Isang pangarap na sa bawat lumilipas na taon ay para lalo pang lumalayo sa akin. Isang hapon habang nagkakape kami sa paborito naming coffee shop, isang usapan ang nagmulat sa akin kung paano magkaiba ang nararamdaman namin tungkol sa pagiging ina. Bestie, sorry, nalita ko Grabe ang traffic. Okay lang, bestie. Nag-order na rin ako ng favorite mo na matcha latte at blueberry cheesecake. Uy, sarap Kamusta naman ang week mo, bestie? Kamusta naman ang bebe Lucas ko? Sana sinama mo. Alam mo naman laging miss na miss ko ang inaanak ko. Kahit weekly naman tayo nagkikita. Hay, okay naman. Iniwan ko muna siya kay na mama. Ang kulit-kulit kasi niya. Nakakainis na minsan. Minsan bestie, umuwi ako tapos kung ano-ano yung tinatanong niya sa akin. Pagod ako galing work, nasigawan ko ng bahagya. Ayun, umiyak ng halos 1 oras. Bestie naman, sabi ko sa'yo, diba? Huwag mong sigawan yung bata. Kausapin mo ng maayos. Alam mo, mabuti pa, dalhin mo na lang siya sa akin. Minsan, ako ang mag-aalaga sa kanya. Ang bait-bait kaya ng baby Lucas ko. Hay, ewan ko. Ewan ko, hindi ko talaga alam. Para bang hindi ako yung bagay maging nanay. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang, parang may kulang kasi, alam mo yun? Hindi ko maramdaman yung sinasabi nilang natural instinct ng isang nanay. Bestie naman. Ay, alam mo namang matagal ko nang pinapangarap maranasan yan, di ba? Pero paano, bestie? Paano kung hindi ito yung gusto kong path? Paano kung mas gusto ko na lang maging career woman? Yung tipong pwedeng-pwede kong gawin ng lahat na walang nakadepending bata sa akin. Bestie, alam mong ibibigay ko lahat kahit i-give up ko pa tong career ko. Para lang maranasan yan. Para lang, alam mo yun, maging isang nanay. Alam ko, ever since college, 'di ba? Kinikwento mo na sa akin yung pangarap mong magkakaanak ka. Pero paano kung dumating yung araw na dumaan ka rin sa ganitong pakiramdam? Kung mangyari man yun, hindi ko siguro mararamdamang kulang ako bilang isang babae o bilang isang ina. Dahil buong puso kong tatanggapin yun. At ang magiging anak ko. Hay, sana ganyan din ako. Hindi ko kasi talaga maramdaman yung ganong connection kay Lucas. I mean, mahal ko naman siya pero wala talaga, bestie. Alam mo yun? Hindi naman kasi agad-agad nararamdaman yan. Minsan, bigyan mo ng time yung sarili mo. Bigyan mo ng chance.
Natututunan din yan sa proseso. DJ Kakay, palagi kong hinahangaan si Leia. Simula pa lang nung college kami, siya na yung tipong hindi naubusan ng diskarte. Matapang, determinado, laging may plano sa buhay. Siya yung tipo ng babae na kapag may gusto siyang marating, hindi siya hihinto hanggat hindi niya ito naaabot. Pero sa pagkakataong ito, sa pagiging ina, parang hindi niya alam kung paano magsisimula. Isang umaga, bigla siyang tumawag sa akin. Sa tono pa lang ng kanyang boses, alam kong pagod siya. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa isang bigat na hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Sa kabilang linya, maririnig ko ang iyak ni Lucas, ang mabilis na kaluskos ni Leia habang nagmamadali. Sa loob-loob ko, iniisip ko, ito ba yung parehong Leia na nakilala ko noon? Ang Leia na palaging may sagot sa bawat tanong. Ang Leia na walang kinakatakutan. Pero ngayon, siya mismo ang may alinlangan. At isa sa simpleng pakiusap, sa isang tawag, ramdam ko ang pagod, ang pangungulila, at ang isang tanong na hindi niya masabi ng direkta. Mahal ba niya talaga ang pagiging isang ina? O hindi lang talaga niya ito kayang yakapin pa ng buo? Hello, bestie? Oh, hello bestie! Good morning! Kumusta? Bakit napatawag ka? Bestie, pwede mo bang bantayan mo na si Lucas today? Wala kasi sina mama, nag-out of town. Wala akong mapag-iwanan sa bata. May biglang meeting client ako ngayon. Oo naman. Anong oras ba? Sakto, day off ko. Miss na miss ko pa naman ang bebe Lucas ko. O sige, mga 10 a.m. siguro, bestie, nandyan na kami. Nagmamadali na ako at kailangan ako doon ng 1 p.m. Pinaprepare ko na yung gamit ni Lucas. Ano ba yan? Stop crying, Lucas! Oh, siya sige. Oh, umiiyak ba si bebe Lucas ko, bestie? Paano siya? Ginising ko kasi ng maaga, yun, nagbe-visit. Ay, bestie. Oh, sige. Hintayin ko na lang kayo dito. Thank you, bestie, We'll be there in 30 minutes. Bestie, maraming salamat talaga. Nandito sa bag yung gatas ni Lucas, Dito naman yung diaper and extrang damit niya. Pasensya na sa abala. Hello, baby Lucas ko. Oh, sige, bestie. Para ka namang ewan dyan. Others ka ba? Ikaw naman, basta para kay baby Lucas ko. Salamat talaga. Minsan, iniisip ko nga, paano kaya kung wala akong anak? Siguro hindi ako nasa-stress ng ganito. Siguro, ako naman yung may anak kong ganun. Hay, hindi ko alam kung dapat ba akong makonsensya sa sinabi mo o dapat akong magpasalamat na nandyan ka palagi para sa amin ni Lucas. Hindi mo kailangang makonsensya. Ano ka ba? Ang sa akin lang, sana maintindihan mo na hindi lahat ng babae gustong magkaanak ay nabibigyan ng pagkakataon. At hindi rin lahat ng babaeng nagkakaanak ay handa sa responsibilidad na kasama nito. Kaya siguro tayo magkaibigan, no? Kasi magkaiba tayo pagdating dito. Kaya nga, pero minsan iniisip ko, paano kung nagkapalit tayo ng papel? He! O siya na! Andyan na yata yung taxi mo! Bilisan mo na! O sige na, bestie. Ikaw na bahala sa batang yan, Sunduin ko na lang mamaya. DJ Kakay, matagal ko nang hinahangad ang maging isang ina. Yung maramdaman ang yakap ng isang bata, ang marinig ang tawag na mama. Pero habang lumilipas sa mga taon, natututunan kong hindi lahat ng pangarap ay agad natutupad. Sa araw na yon, ako ang nag-alaga kay Lucas. Napakabait niyang bata at sobrang bibo pa. Hindi ko siya anak, pero sa bawat ngiti niya, sa bawat hawak niya sa kamay ko, parang saglit kong nararamdaman ang pagiging isang ina. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, isang tanong ang bumagabag sa akin. Paano kung ito na talaga ang papel na nakalaan para sa akin? Paano kung hindi ko kailangang manganak para maging isang ina? At kasabay ng saya, dumating ang lungkot. Paano kung isang araw hindi na talaga ako magiging ganap na isang ina? Bebe Lucas ko, alam mo ba, miss na miss kita. Ang cute mo talaga, Bebe Lucas ko. Mahal, hindi ba't parang anak mo na si Lucas? Halos linggo-linggo na siya nandito sa atin, no? Kung pwede lang, mahal. Kung
Kung pwede lang sana, ako na lang yung mama niya. Mahal naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan magkaanak para matawag ka na ina. Pangalawang mama ka naman ni Lucas, no? Paano kung hindi sapat yun? Paano kung habang buhay ko nang di mararanasan ang maging tunay na nanay? Hindi lang sa dugo na susukat ang pagiging magulang. Di ba, mahal mo naman si Lucas na parang sarili mong anak. Oo naman. Mahal na mahal ko si Lucas. Ang sarap kayang marinig kapag tinatawag niya akong mama. Kapag hinahalikan niya ako sa pisngi. Pero alam ko naman sa sarili ko na nakikihati lang ako kay Leia. Kailan kaya tayo magkakaroon ng baby, no, mahal? Mahal, habang wala pa tayong baby, ikaw muna ang babybihin ko. At lagi mong tatandaan, hindi lahat ng relasyon nabubuo sa dugo. Minsan, mas matibay ang nabubuo sa puso. Sana ganun din ang iniisip ni Leia. DJ Kakay, sa mga oras na kasama ko si Lucas, para akong nakahanap ng isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Ang pakiramdam ng pagiging ina. Ang saya niya sa piling ko, ang pagyakap niya sa akin ng walang pag-alinlangan at mga ngiting walang bahid ng takot o pagduda. Pero sa kabila ng kaligayahan na iyon, alam kong may isang katotohanang hindi ko maaaring kalimutan, na hindi siya sa akin. At hindi ako ang dapat niyang tawaging mama. Kaya nang bumukas ang pinto at pumasok si Leia, may kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sarili kong emosyon. Masaya ako sa araw na iyon, pero kasabay ng saya ay ang takot. Paano kung makita ni Leia ang tuwa ni Lucas sa piling ko at maramdaman niyang hindi siya ang hinahanap ng anak niya. At sa sandaling nagtagpo ang mga mata namin, alam kong may bumigat sa kanyang kalooban. Hindi ko kailangang marinig ang sinasabi niya para malaman. Dahil minsan ang pinakamasakit na tanong ay yung hindi mo inaasahang magmumula sa iyo mismo. Oh, bestie, andito ka na pala. Kumusta yung meeting mo? Okay naman, nakakapagod nga lang. Kumusta pala si Lucas? Nasaan siya? Ayun, nasa kwarto. Naku, knockdown. Napagod yata kakalaro. Hindi ba siya umiyak? Hindi man nga eh. Napakabibong bata talaga. Parang, alam mo yun, hindi siya nauubusan ng kwento. Ah, ganun ba? Bestie, hindi niya ba ako hinanap? Eh, hindi. Pero, di ba, dapat masaya ka? Okay naman na walang nanggugulo sa akin maghapon, bestie, pero ewan ko, parang may kung anong bumigat bigla sa loob ko. Huh? Bestie, hindi ibig sabihin hindi ka hinanap ng Bebe Lucas ko. Hindi ka na niya mahal. OA ka. Ewan ko ba kung bakit ako nakakaram ng ganito lately, bestie. Ito naman, baka nasanay lang siya na ako yung kasama niya ngayong araw. O baka naman, dahil hindi ko talaga alam kung paano maging nanay sa kanya. Bestie naman, hindi naman ganun yun. Minsan, natututunan ng pagiging nanay habang ginagawa mo to. Walang perpektong nanay, no? Kahit yung matagal nang gustong maging ina. Pero bakit parang may kulang? Parang hindi ko siya ganun kakilala. Baka dahil hindi mo pa siya hinahayaang makilala ka rin. DJ Kakay, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng bestie ko. Kanina lang, pabiro niyang sinabi na baka hindi niya talaga alam kung paano maging isang ina. Pero sa likod ng biro niya, alam kong may bumabagabag sa kanya. Bakit nga ba siya biglang napaisip kung hinahanap siya ni Lucas? Bakit sa halip na matuwa na hindi umiyak ang anak niya, parang may biglang bumigat sa kanyang kalooban. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong may nagising sa kanya nung araw na iyon, DJ Kakay. Sa bawat oras na kasama ko si Lucas, isang bagay ang naipakita ko sa kanya. Hindi siya ang unang hinahanap ng kanyang anak. At bagaman hindi ito masama, hindi niya may tanggi ang kirot na dulot nito. Hindi tulad ng dati, tahimik lang ang aking bestie. Hindi niya ako tinawagan tulad ng dati. Walang update kung papunta na ba siya dito o anuman. Walang kahit anong kwento tungkol sa trabaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib ni Lucas, tahimik, mabagal na para bang may takot siyang hawakan nito. Ngayon lang niya ito na pinagmasdan ng ganito katagal. Parang ngayon lang niya napansin kung gaano kabilis lumaki ang bata. Gaano ito kasanay sa ibang tao pero hindi sa kanya.
At doon sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinahong bulong niya. Doon ko naintindihan, DJ Kakay, na hindi lang si Lucas ang hindi siya hinahanap. Siya rin. Matagal nang hindi hinahanap ang sarili niyang papel bilang isang ina. Lucas, anak, patawarin mo si mama ah. Pasensya ka na anak. Hindi alam ni mama kung paano maging nanay sa'yo. Bestie? Ang laki-laki na ni Lucas, no? Ang laki-laki ng anak ko, bestie. Oo nga, Bestie. Sobrang bibong-bibong bata ni Lucas. Bestie, sabi mo kanina, hindi niya ako hinanap, di ba? Oo, hindi man nga siya umiyak maghapon. Pero alam mo, ngayong nakikita ko siya, parang ako yung naghanap sa kanya. Drama mo talaga. Pero, alam mo, hindi naman siguro ang pagiging nanay ang problema mo. Eh ano, bestie? Siguro, natatakot ka lang na baka hindi mo kayanin. Paano kung totoo nga yan? Paano kung hindi ko pala talaga kaya? Pero, paano kung kaya mo pala? Diba nga, hindi mo malalaman kung hindi mo sisimulang subukan? Alam mo, bestie, dati, iniisip ko, parang ang layo-layo namin ng anak ko sa isa't isa. Pero ngayong nakikita ko siya, parang gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at huwag nang pakawalan pa sa bisig ko. Baka ito na yun, yung sagot sa matagal mo ng tanong. Baka hindi mo kailang pilitin na maging nanay. Baka kailangan mo lang patutunang maramdaman to. Mga kabayos, yan ang unang bahagi ng ating kwento ngayong araw. Isang kwento ng pag-aalinlangan, pananagutan, at ang tahimik na paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Pero ngayong nakita na ni Leia ang puwag sa pagitan nila Lucas, sapat na nga ba ang kanyang napagtanto para mapunan ito? Sa inyong palagay mga ka-vibes, o kayo ba mga ka-vibes, madalas nyo bang iniisip ang kahalagahan ng isang bagay o ng tao? Pero paano kung huli na ito? Gaano kahirap tanggapin na ang taong dapat ay malapit sa'yo ay siya palang pinakamalayo? Sa inyong palagay, may tamang oras ba para maging isang mabuting magulang? O ito ba ay isang bagay na natututunan habang ginagawa? Subaybayan natin ang kasunod na bahagi ng kwento nila Leia at Lucas maya-maya na yan dito lang sa Kaakay with DJ Kakay. Kinabukasan, DJ Kakay, maaga akong nagising. Habang nagtitimpla ako ng kape para sa aming dalawa ni Andre, iniisip ko pa rin ang nangyari kagabi. Ang tahimik ng pagbabagong nakita ko sa aking bestie. Ang paraan ng pagtingin niya kay Lucas at ang bigat ng kanyang mga mata na hindi niya kayang ipaliwanag. Tila may nagising sa kanya. Isang damdaming matagal niyang tinatago o marahil isang bagay na hindi niya kailanman piniling harapin. Ang sarap talaga ng kape kapag ikaw ang nagtitimpla, mahal. Ikaw talaga? OA mo naman, napaka-bolero. Parehong kape lang yan na tinitimpla mo din, no? Eh bakit? Na-appreciate ko lang ng pag-aalaga mo sa akin, no? Mahal, tingin mo, mabibiyayaan pa kaya tayo ng supling? Mahal naman eh. Lagi ko namang sinasabi sa'yo, di ba? Kung magkakaroon, edi masaya tayo. Pero kahit wala pa, masaya naman tayo, di ba? At habang umuusok ang tasa ng kape ko at nagkukwentuhan kami ni Andre, biglang nag-ring ang aking cellphone. Tumatawag ang aking bestie. Bago ko sinagot ang tawag niya, naiisip ko siyang nakaupo sa kusina tulad ko, nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Hindi sa lasa, hindi sa init, kundi sa mga alaala ng gabing napagtanto niyang may kulang sa relasyon nila ng kanyang anak. Hindi siya kailangan sabihin pero alam kong naguguluhan siya. At sa unang pagkakataon, siya mismo ang nagtanong sa akin. At dapat kong naisip marahil ito na ang unang hakbang niya. Hindi sa pagiging perpektong ina, kundi sa pagiging isang inang handang matuto. Oh! Hello, bestie. Parang kakagising mo lang ah. Gulo-gulo pa ng buhok mo. Oo nga eh. Tignan mo. Halos kakagising ko lang din talaga. Oh, buti napatawag ka. Kamusta si Pepe Lucas ko? Bestie, paano mo malalaman kung para sa'yo talaga ang pagiging ina? At talagang sa akin mo pa tinanong yan ah. Pero seryoso.
Kapag siguro natutunan mong mahalin yung responsibilidad na kalakip nito. Ganun ba yon? So, ibig sabihin, hindi kailangang automatic? Nakakatawa ka talaga no? Ano ka, robot? Siyempre hindi, bestie. Hindi naman lahat ng ina agad-agad nararamdaman ang connection sa anak nila. Minsan, natututunan din yan. Ganun ba talaga yun, bestie? Oo, hindi naman kailangan agad-agad maramdaman mo na handa ka. Minsan, ang pagiging handa, natututunan rin habang ginagawa mo. Siguro nga, no? Tama ka nga. Siguro nga, oras na para mas subukan kong kilalanin ang anak ko. Parang kahit ang lapit-lapit ko sa kanya, ang layo-layo niya pa rin. Bestie, kung may isang bagay akong natutunan, yun ay ang pagiging ina ay hindi perpekto. Pero ang pagmamahal mo, yan ang magpapalakas sa'yo. Hindi ko alam, bestie. Medyo naguguluhan pa ako. Hindi ko alam kung kaya ko nang sabihin na buo ng loob ko. Pero alam mo ba, gusto ko nang simulan. At dyan sa pagsubok mo na yan, dyan magsisimula ang totoong pagiging nanay mo sa baby Lucas ko. Sa buhay, may mga tanong tayong pinipilit hanapin ng sagot. May mga bagay na inaalala natin. Mga sitwasyong pilit nating inuunawa. Pero minsan, DJ Kakay, ang sagot ay hindi kailangang hanapin. Minsan, kusa itong dumarating sa'yo. Isang araw nakitulog ako sa kanila. Habang abala si Leia sa paghahanda ng agahan, tuluyan nang nag-iba ang kilos niya. Wala na yung dating pagod na ekspresyon, wala na yung malalim na buntong hininga. Sa halip parang sinisimulan niyang tanggapin ang pagbabago, dahan-dahan ngunit tuluyan. At sa sandali hindi niya inaasahan, dumating si Lucas nang walang alinlangan, walang pagdadalawang isip, maliit na hakbang, mabilis sa takbo, at isang salita na kay tagal niyang hinintay. Lucas? Mama? Lucas, anak! Hindi ako makapaniwala na tinatawag mo na akong mama. Mama! Bestie! Ang saya-saya ko para sa'yo. At sakto, nandito pa ako. Nasaksihan ko lahat to. Bestie, ang saya-saya ko. Ramdam na ramdam ko yung saya mo, Bestie. At masaya-masaya ako para sa'yo. Tama ka nga. Tamang-tama ka. Natutunan ko rin to. Lucas, anak. Mama! Lucas, anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni Mama. Bestie, minsan, isang salita at isang yakap lang pala ang sagot sa lahat. At minsan, hindi mo kailangang hanapin ang sagot kasi kusa itong lumalapit sa'yo. Sa isang iglap, huminto ang mundo niya, DJ Kakay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya siya talaga ang hinahanap ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, hindi niya tinanong ang sarili niya kung tama ba siya o tama ba ang kanyang ginagawa. Sa yakap ni Lucas, doon niya natutunan ang sagot na matagal niyang kinakatakutan. At sa huli, hindi niya kailangang habulin ang pagmamahal ng anak niya dahil matagal na pala itong nandyan. Hinihintay lang siyang yakapin ito pabalik. Ganito pala ang pakiramdam, bestie. Sobrang saya ko. Hindi ko nga maipaliwanag. Bestie, masaya ako para sa inyo. Nararamdaman ko yung tuwang nararamdaman mo ngayon. Parang lumulundag ang puso ko sa tuwa. Ewan, hindi ko talaga siya kayang i-explain. Sana magtuloy-tuloy na to at excited ako para sa inyo ng baby Lucas ko. DJ Kakay, sa tagal naming magkaibigan ni Leia, ako palagi ang nauunang mag-alok ng tulong. Ako ang nagkukusang alagaan si Lucas, ang nagpipilit na bumuo ng koneksyon sa kanilang mag-ina. Hindi dahil gusto kong palitan si Leia, kung hindi dahil alam kong kailangan niya ng oras upang maramdaman ang pagiging isang ina. Pero ngayong araw, hindi ako ang naunang lumapit. Isang tawag mula kay Leia ang dumating. Isang simpleng tanong pero sa boses pa lang niya, alam kong malaking nagbago. Wala na ang pangamba, wala na ang takot. Sa halip, naroon ang kagustuhang subukan, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya at para kay Lucas. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang gumawa ng unang hakbang at sa sandaling yon, alam kong bagong simula kanyang hinihintay. Hello, bestie? Hello, Bestie. Ano meron? Bestie, free ka ba today? Bakit?
Bakit? Anong meron? Free naman ako after lunch. Ano kasi, gusto sana kitang ayain. Gusto mo bang lumabas kasama si Lucas? Sure ka ba? Sure ka bang nagtatanong ka pa ng ganyan? Oo, sana. Para ka namang ano dyan? Oo naman, no? Oh, sige. Alam mo, bestie, hindi ko pa rin sigurado kung perpekto na ako bilang ina. Pero this time, gusto ko nang mas lalong subukan. Gusto kong mas makilala lalo si Lucas. Gusto ko rin na makilala niya ako bilang mama niya. Di ba nga, bestie, sabi ko sa'yo, wala namang perpektong magulang. Pero ang mahalaga, gumagawa ka ng paraan para maging mas mabuting ina ka para sa kanya. Siguro nga, bestie. At sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano to maiintindihan. Hindi mo naman kailangan magpasalamat, no? Masaya ako na makita kang masaya, kayo ni Lucas. At masaya akong makita kang masaya sa papel na minsan mong kinatatakutan. Kaya nga gusto ko tang isama hindi lang para kay Lucas, kundi para sa'yo rin. Dahil alam ko na mahal mo rin siya. Christy, salamat ha. Maraming salamat. Thank you din, bestie. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa pagiging ina. Dahil kusa itong dumarating. Kusang dumating yung pagmamahal na kasama nito. Ang drama natin, bestie. Oo nga, no? O siya na. Sunduin ka namin dyan mamaya, ah. Sige ha, teka lang, mag-prepare na ako. DJ Kakay, buong buhay ko palagi akong umaasa at nagdarasal. Palagi kong iniisip kung kailan darating ang pagkakataon na maranasan ko ang pagiging isang ina. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong natututong tanggapin na baka hindi ito para sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na sapat na ang pagmamahal ko kay Lucas, na hindi ko kailangang manganak para maramdaman ang pagiging isang magulang. Hanggang sa araw na iyon. Mahal! Mahal! Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal! Buntis ako! Mahal, sigurado ka ba? Patingin nga. Positive, mahal. Buntis ako! Magkakabibi na tayo! Totoo ba to o nananaginip lang ako? Magkakanak na tayo, mahal? Oo, mahal. Totoo na to. Mahal, ang tagal na natin hinintay ito. At finally, magkaka-baby na tayo. Mahal. Akala ko rin. Pero totoo na to. Magiging magulang na tayo. Mahal, sobrang saya ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Alam mo, mahal, may plano talaga ang Diyos para sa atin. Akala ko noon, sapat na mahalin si Lucas bilang isang ina. Hindi natin inaasahan na darating pala ang isang himala sa buhay natin. Carla, mahal, hindi ka na lang magiging nanay kay Lucas. Magiging nanay ka na rin ng sariling baby natin. Hindi ko akalain. Pwede palang maging dalawa ang papel ko sa buhay. Isang tita na naging ina at isang babaeng magiging nanay na rin sa wakas. Sa buhay, DJ Kakay, may mga papel tayong ginagampanan. Mga papel na minsan ay pinili natin at minsan naman kusa nating natatanggap kahit hindi natin inaasahan. Ang bestie kong si Leia, ang babaeng minsang nagduda kung kaya niyang maging ina, ngayon ay natutunan niyang yakapin ng papel na noon ay kinakatakutan niya. At ako na kahit tagal nang hinihintay ang pagiging isang ina, sa wakas, natanggap ang himalang matagal ko nang hinihintay. Minsan hindi mo kailangan ipaglaban ang papel na gusto mo. Minsan ang buhay mismo ang magbibigay nito sa'yo. At nasa iyo kung yayakapin mo to o hindi. Ngayon habang pinapanood namin ni Leia si Lucas na tumatakbo, masaya, malaya, alam naming pareho na hindi na kami pareho ng dating kami. May nagbago. May natutunan at higit sa lahat, may natanggap kaming regalo na hindi namin kailanman inaasahan. Bestie, dati, iniisip ko talaga,
Hindi ako para maging nanay ng isang bata. Kasi, imagine, ang laking responsibilidad nun. Pero ngayon, ang sarap-sarap pala. At ako naman, dati, iniisip ko kung magiging nanay pa ba ako. Pero tignan mo ngayon, no? Parang puputok na sa laki yung tiyan ko. Ang buhay nga naman talaga. Minsan, hindi mo alam kung anong papel ang ibibigay sa'yo. Minsan, ang papel na inaakala mong hindi para sa'yo, yun pala yung matagal nang hinahanap mo. At minsan, ang papel na gustong gusto mong gampanan, kailangan mong hintayin ang tamang panahon para mapasayo. Bestie, sinong mag-aakala, no? Tayo palang magkakapalit ng papel sa isa't isa. Oo nga no, hindi ko rin alam. Pero nagpapasalamat ako dahil kung hindi nangyari ang lahat ng to, hindi ko siguro matututunang mahalin ang papel kong to. Ang papel ng pagiging ina. At ako naman, hindi ko din siguro matututunang kahit wala akong sariling anak noon, kaya kong maging ina sa paraang hindi ko inaasahan. Hi, bestie, thank you very much. Thank you so much kasi alam mo dahil sa'yo, na-realize ko kung gaano kahalaga ang papel ko sa buhay ni Lucas. Sa buhay mo, at lalo na sa buhay kong to. Naku, at salamat din, bestie. Dahil sa'yo, natutunan kong minsan ang buhay mismo ang pumipili ng papel natin at ang tanging kailangan natin gawin ay yakapin ito ng buong puso. DJ Kakay, sa dulo ng bawat kwento, hindi tungkol sa kung ano ang nais natin ang nagiging mahalaga, kung hindi kung paano natin tinanggap ang mga bagay na hindi natin inaasahang darating sa buhay natin. Si Leo na minsan nag-aalinlangan, natutuhang mahalin ang pagiging isang ina. Ngayon matapos na po sa grade school, si Lucas at bibong-bibong ng bata pa talaga. Masaya po ako na close na po sila ngayon ni Lucas, lalo na't nagbibinata na siya. At ako na matagal nang nananalangin, natutuhang hindi kailang pilitin ang isang bagay upang maging totoo. Dahil minsan kusa itong darating sa tamang panahon. Grade 4 na po ang baby namin ni Andre, si baby Cassie. Ibang klase po pala talaga ang saya kapag nakamit mo ng matagal mo ng pangarap. DJ Kakay, na-realize ko na sa huli, hindi mahalaga kung paano tayo nagsisimula, kung gaano kahaba ang ating paglalakbay, o kung ilang beses tayong nagduda. Ang mahalaga ay kung paano natin tinanggap ang pagbabago, kung paano natin minahal ang papel na ibinigay sa atin. Dahil sa dulo, hindi tayo ang may hawak ng script ng ating buhay. Pero nasa atin kung paano natin ito gagampanan ng buong puso.